So, tinan mo ngayon yung negosyo mo, harvest time, madaming bumibili. Why don't you add products? Why don't you add services sa iyong negosyo? Lahat ng opportunities na meron, lahat ng sulok ng negosyo mo, kailangan magbigay sa iyo ng income during harvest time. Alright? Alright, Universe, reminder ni Rockstar, during harvest time, do this 5 things. Let's go, let's go. Okay, alam nyo, sa buhay natin, dumarating talaga ang harvest season. Sabi nga sa Bible, to everything, there is a season and a time to every purpose under the heaven. Merong time na nagtatanim tayo at meron din namang time na umaani tayo. Okay? And during harvest time, don't forget to do this 5 things, okay? Alright, so sa atin po lahat, sino ba yung may harvest na? Ibig sabihin, ito na yung malaki na income mo, money keep flowing, madaling kumita, ang daming lumalapit sa'yo just to transact, madaming kliyente, o madaming nag-offer ng opportunity, and smooth ang lahat. Diba? Yung nando ka na lang sa taas na pipili ka na lang kung paano darating ang pera sa'yo. Diba? Yung busy yung GCash mo, busy ang yung ATM, online transaction mo. So, ibig sabihin, pag nararanasan mo yan, harvest time mo na. After few years of hard work, eto na, dumating na yung harvest time. At para masulit ang harvest time mo, do these 5 things, okay? First, kalma, okay? So, kalma lang tayo. Ibig sabihin po, focus lang tayo sa nangyayari. Kalmahan mo lang. So, huwag tayo sobrang excited. Kalma lang. Pag maraming bumibili sa negosyo mo, focus ka lang sa process, okay? Pag panay ang blessing sa trabaho mo, focus ka lang sa trabaho mo. Kalma lang, huwag masyadong excited, alright? So, pangalawa, let it flow. Yan. So, pabayaan mo lang dumating. Kung merong bumibili sa'yo ng bulk orders, ngayon, mamaya, uli, bukas, maya-maya, walang tigil, let it flow. Okay? So, kung meron ka namang career, panay bigay ng incentive ng boss mo, let it flow. Panay kang napopromote, let it flow. Okay? So, tuloy-tuloy mo lang. Huwag ka munang gagawa ng bagong bagay. Alam niyo, minsan sa atin, kasalukuyan nagtatagumpay ang negosyo mo, bigla kang mag-introduce ng something new. Bigla mong pipigilan yung flow. Ikaw din mismo ang umaharang ng harvest. You are stopping the harvest season. Kasalukuyan nag-harvest, ini-stop mo. Kasalukuyan yung blessing, itinitigil mo. Kasi kasalukuyan dumarating ang mga pera sa'yo, iniinto mo naman, marami kang ginagawang bago. Naglo-launch ka pa ng mga bagong activities, ng mga bagong events. Ito na nga, ayan na ang blessing. Tuloy-tuloy na yung client. So, ang gawin mo, let it flow, pabayaan mo dumating. Pabayaan mo yung mga orders, pabayaan mo yung mga meeting transactions. Just let it flow. Alam nyo, nung nag-top 1 po kami sa IMG, no? So, that was last year. I just let it flow. So, nagugulat din ako. Isang araw, merong nagjo-join sa amin, 7, 8, ganyan kadami. May kumukuha ng Kaiser, 3, 4, in a day. So, you just let it flow. Wala akong ginagawang iba. Sabi ko, dito lang ako, upo lang ako sa bahay namin. Hindi talaga ako lumalabas ng bahay. Hindi rin ako nag-gym that time. Basta tuloy-tuloy lang, okay? So, kung harvest time mo ngayon, diyan nga lang, tuloy-tuloy mo lang, alright? And number 3 po, harvest everything, alright? So, during harvest time, harvest everything. Okay, so gusto ko imagine mo yung isang rice field. Okay, so tagani, marami, di ba? So, minsan kasi sa sobrang excited natin or sa sobrang nadadamihan tayo, naiiwan na natin yung iba. Yung sa mga gilid, hindi mo na hina-harvest. Yung nasa mga tabi ng taguling, hindi mo na hina-harvest. Pag harvest time, harvest everything. Lahat ng opportunity na pwede mong kunin, lahat ng pwedeng income na pwede mong kunin, you get it. You deserve it. Hindi ka greedy. You deserve it kasi tapos kang magtanim, mag-alaga at ngayon, it's your harvest time. Bakit hindi mo anihin lahat? That's still an harvest. Pansinin natin mga big companies. They harvest everything. Punta ka sa isang resto, sa coffee shop. They harvest everything. Kahit sa ang gilid, nagbebenta sila. Punta ka sa Maxes. Okay? So, dito sa amin sa SM, dito sa Bataan, paborito pa rin natin eh. Diyan pa rin ako kumakain. Alam mo, paglabas mo,
o kung dumadaan ka lang, dun sa harapan, meron dun silang binebenta. Yung combo nila, yung ketchup and all, di ba? Yung nila sinasawsaw natin sa chicken, di ba? So, binibenta nila. Pagpunta ka sa gilid, makikita mo uli. They harvest everything. Lahat ng side, lahat ng bahagi ng pwesto nila, pwedeng pagkakitaan. Starbucks, 'di ba? Sa gitna, merong coffee mug. May something na binebenta nila. They harvest everything. So, tinan mo ngayon yung negosyo mo. Harvest time. Madaming bumibili. Why don't you add products? Why don't you add services sa iyong negosyo? Lahat ng opportunities na meron, lahat ng sulok ng negosyo mo, kailangan magbigay sa iyo ng income during harvest time. Alright? And next po, unahin natin to ha. Okay, so don't let others harvest your harvest. Okay? Huwag mo hayaan may ibang mag-harvest ng iyong field. Sa'yo lahat yan. Ikaw talaga lahat mag-harvest yan. Kung makikita mo, sobrang dami, Doc. Sobrang lawak. Kasi pinagpaguran mo yan. It's harvest time. So, wala ibang dapat mag-harvest. Sa mga gustong sumosyo sa'yo, maipag-partner during harvest time, a big no. Eto, tandaan natin ha. Ang business partnership happens during planting season, not during harvest season. Lahat ng gustong makipag-partner sa'yo, dapat nung nagpa-plant ka pa lang, ngayon nag-harvest ka na, hindi ka na dapat pumasok sa business partnership. Harvest mo na yan eh. Wala silang effort dyan. Wala silang pinagpaguran. Ikaw ang nagpagal. Ikaw ang gumastos. Bakit ngayong harvest season, doon sila maipag-partner sa'yo? Di ba napapansin natin, maraming ganyan nagsasamantala sa mga taong nag-harvest. Kung kailan sikat na sikat sila, doon na ipag-partner. Pero nung nagsisimula, may pumapansin ba? Wala, di ba? At ikaw naman, na harvest season mo, partner ka ng partner sa iba. So yung dapat na i-harvest mo, na-harvest nila. Okay? And last, ito po, napakalaga po nito. Okay? Number 5, during harvest season, you have to pay attention to your harvest. Okay? Huwag mong alisin ang mata mo sa harvest mo. Alright? So, you have to pay attention. First, 10%. Okay? Pay attention to the 10%. Dapat kay Lord. Dapat binibigay natin kay Lord. Okay? And this one, pay attention to the 20%. Dapat itinatabi para nag-grow. Ang farmer ganyan, di ba? Pag umani sila, kailangan meron na silang binhi. At ano yung nilalagay nila sa binhi? Yung mga farmer, yung pinakamaganda nilang ani. Kasi yun yung mag-grow. So ikaw din, yung 20%, you have to grow that. And you have to manage the 70%. Huwag mong iwanan, huwag mong pabayaan ang harvest mo. Pay attention, manage the 70%. Kailangan alam mo rin saan napupunta ang 70%. Okay? Alright, so sa ating lahat, harvest season mo ba? Pay attention to your harvest. Okay? Start doing this 5 things. Walang dapat masayang. Let's go, let's go. Kapit pa tayo. Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar sa IMG Rockstar Community para makapag-invest ka na sa mutual fund at magkaroon ka na ng Kaiser. PM na sa personal FB ni Doc. Let's go, let's go!